ano yan, naka, Ano? grabe. Oo, kahit talaga itambay ko siya, wala talaga. What do you mean? Wala nang tao rito. Tayo na rin sasakyan. Tayo na lang yung pauwi ng Winnipeg. Alright. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina or yung sa isang video ko kahapon or no isang araw. So after the day na maganda yung panahon, ito na siguro yung huling buhos. Hopefully yung huling buhos ng snow dito. Bukas din meron kaming lakad ni Aisha. So babiyahe, ihatid ko siya bukas sa kanyang work sa travel nurse niya. Sa Arborg, it's around 1.5 or 1 hour 15 minutes. Pero with this kind of condition, siguro abutin ako ng mga 2 oras sa pagbibiyahe kaya aagahan ko na lang. Then kapag drop ko sa kanya doon bukas, diretso na ako dito sa work, balik ako ng Winnipeg. And after Winnipeg, susundin ko naman siya. So yan, shout out to Maynard. Siya yung nagpo-forecast sa akin kung maganda ba yung magiging driving namin bukas. And sabi nga naman niya, magiging okay naman daw kasi hopefully, tama yung forecast niya na 1 to 2 cm of snow ang maabutan namin dito sa papunta sa Arborg. So, ingat-ingat dun sa mga nagta-travel. Yan. Sa ngayon, back to basic tayo ng winter driving. Kasi, ayan mahirap ng magmadali. Kaya again, we'll put more extra time. We're back in Winnipeg. So, ayan. So grabe yung experience namin kahapon ni Aisha. Lalong-lalo na nung duty siya ng travel dito sa may Arborg, Manitoba. So from Winnipeg to Arborg, it's around 1 hour and 15 minutes drive in a normal condition ng road. Pero yung kahapon, that is after the snowstorm. It was a disaster. As in talaga nakakatakot yung road condition that time. And for me, kailangan ko siyang i-drop tapos bumalik sa Winnipeg para magtrabaho. Tapos pipick upin ko siya ulit tapos balik sa bahay. Isa sa mga experience ko talaga doon na nakakatakot is yung salubong mo, lalong-lalo na yung mga truck. Wala kang makita and then yung kalsada sobrang dulas. At the end of the day, napagod. As in, sobrang napagod. Akala ko nung una kaya namin. Pero kailangan kayanin. Pagdating sa bahay, sobrang nanginig yung katawan ko dahil sa sobrang pagod that time. Kaya naman, yan, ito na yon. Ngayong umaga naman ngayon, hinatid ko ulit si Aisha sa work, dito sa may regular work niya. And sobrang, yan. So, pambawi na lang namin ngayon. Nandito ako ngayon sa may Mirnas. Bilang ko siya ng almusal. At ako rin mag-aalmusal na lang din dito sa Mirnas. Kinamad na ako magluto. And I just want some comfort food. Bili ako ng bangus silog. Siya, bibilang ko na lang siya ng tapa. Alright, dito na ako sa work ni Aisha. Yan. So, ang binilang ko sa kanya, nagpabili siya ng iced coffee at saka yung top silog na nandoon. So, yan yung magiging lunch niya siguro. Alright, so good shout out to Maynard. Yan, isa yan sa mga nag-guide sa akin kahapon or ng isang araw dun regarding dun sa pagbiyahe papuntang Arborg. Pina-check niya sa akin yung 511 na website. Sabi niya i-check ko kung ano yung conditions ng road doon. And eventually tama nga siya. May mga partly snow covered, yung iba hindi naman ganun kakapal yung snow, but then napakadelikado pa rin para sa mga nagta-travel during after the snowstorm. Ayan. So shout out dito kay ating kasamahan na si Maynard. So siya, isa talaga siya sa mga expert when it comes of traveling Manitoba. Okay, so nandito kami sa magandang area. And right now, after the storm, sabi ko nga sa inyo nung kahapon, 'di ba, pumunta kami sa Arborg. So dito sa Winnipeg, meron na na shovel na yung or na plow na yung main roads. Tapos ganoon din yung mga sidewalks, naging okay na. Next few days, magiging positive na ulit, and I think that's going to be it. And right now, since nagtrabaho kami ni Aisha, nagpapilik mata siya dito sa pinupuntahan namin dito sa may Chief Peggy's. At syempre ako, nag-aantay lang ako rito kasi nga ayaw niya mag-drive kasi sabi niya yung pilik mata raw kapag
nilagyan ka, medyo mahapde. So, hindi na siya makakapag-drive. So, ayan. Sinamahan ko siya rito. And yung piligmata is, it will take about how many minutes? Mga 20 to 30 minutes. Pero syempre, I came prepared. Ang meron ako dito, sabi ko magdadala ako ng mga snacks ko. So, yan, Goldilocks. Pulboron. Meron din ditong 1 litro ng C2. Ayan, cheese ring, Pilipinong-Pilipino. Siyempre, hindi mawawala yung tubig kapag nauhaw. May malaking pulboron from Goldilocks. Ayan. At pag naumay-umay ako ng konti, ayan, meron ding chocolate. Yan, mga pambata to eh. Wala naman akong makuha din dun sa loob ng bahay, mga pambata. Ito pa. Meron pa palang pulboron. Ayan. Classic pulboron. And syempre, yung Nissan wafer. Ayan, mga kinuha ko dun sa mga basket ng bata. Dun sa may bin nila dyan na pagkain. So, yan lang. So, yan. Yan ang gagawin ko ngayon. After nung ginawa namin kahapon, it was a good day. But, ang pinaka-importante niyan is nandito na ulit kami sa Winnipeg at naka-arrive kami ng safely na walang disgrasyang nangyari or kung ano pa man. Yep. So, I guess dito ko lang tatapusin tong video na to. And again, maraming salamat sa pagsubaybay dito sa buhay sa Canada. So again, makitrip at makitravel dito kasama ang buong pamilya. And we'll see you on to the next one. Hindi siya makapasok. Mali yata yung pinarikingan ko. Ooh. Ano? Pretty? Shout out. Oh, shout out muna dyan. Shout out. Shout out. Ano, nagluluan na naman yung mata mo? Oo, daddy. Dali na. Tara na. Open. Alright. Ano, noodles na lang ako. Wala akong kailang kumain. Wala ka ba? Halika na, let's go home na. Patingin. Oh. Sulit yung biyahe natin kahapon, ano? Ayun na ba yun? Natakot ako. Okay na. Paubo pa. Oo, tapos bukas yung nails ko naman. Nails? Yes. Okay. Pero ako na magdadrive, huwag ka